Hello mga kalobs! Kumusta po kayo? Nag-aabang na nga po kami ng masasakyan dahil pupunta nga po kami sa Solana. Kasama ko po pala sila tita, pati po si mama at yung pinsan ko po. Habang naghihintay nga po kami dito ng masakyan, ay nakita nga po ni mama si Sir RVT. At nag-hi nga din po siya sa akin habang bumibili ako. Tapos eto at nakasakay na nga din po kami sa tricycle. Sabi nga po ni Tito ay idediretso niya na nga lang daw po kami sa pagparkingan ng mga tricycle na dumediretso sa Solana. At nandito na nga din po kami sa parkingan ng diretso sa Solana. Bali pangalawang lipat na nga po namin ito ng tricycle. Pero kung hindi nga po kami diniretso ni Tito ay sigurado ay pangatlong lipat nga po namin ito. Naku, mas magastos po pala sa pamasahe. Andito na rin po pala kami sa may Vunton Bridge. At nakikita na nga din po dito yung mala Hollywood na Solana. At nakarating na nga din po kami dito sa mga puno papunta nga po sa kanila Tito. Padadaanan po kasi muna ito bago po makapunta sa kanila. Pero may mga ibang daan din naman daw po. At ayan nga, pagkatapos po ng isang oras ng biyahe ay nakababa na nga din po kami. Nilakad na nga lang po namin dahil malapit na nga lang naman po ito. At nakarating na nga din po pala kami dito sa bahay po nila Tito. Pumasok na nga po kami sa gate dahil bukas naman po. Pagkapasok nga po namin ay nakita nga po namin sila Kuya Moymoy at sila Nanay sa terrace. Tapos nandito nga din po yung pinsan po naming si Yumi pati po si Kulot. At nag-bless na nga din po si Yumi kay Mama. Nako, at sa akin nga din po. Kaya po pala kami pumunta dito ay dahil birthday nga po ni Yumi. Ang dami niya nga pong sinasabi sa akin pero hindi ko naman po maintindihan. Dito na nga lang po kami sa likod dumaan dahil nakasarado nga po yung harang nila dun sa terrace. Nagmano nga lang din po ako kay Tito dahil nakita ko nga po sila dito sa labas. At pagpasok ko nga po ay nandito nga din po si Lola kaya nagmano na nga din po ako. Wala po pala si Lolo dito po sa loob dahil natutulog daw po kasi siya sa kwarto nila. Habang si Kuya naman ay pahiga-higa nga lang po siya dito. Nauna po palang pumunta sila Kuya pati po si Kuya Moymoy dito. Sinabay nga po kasi sila ni Tita. Namiss ko nga din po si Nanay dahil isang linggo nga din po kaming hindi nagkita. Maski nga po si Tita ay namimiss niya na nga din po si Baby dahil isang linggo niya nga pong hindi nakasama eh. Ayan nga at binuhat niya na nga din po. Nilabas na nga din po pala ni Mama yung mga pinamili namin. Dahil inumpisahan na nga din po nila ang paghahanda sa pagluluto. Pagdating ng tanghali ay kumain na nga po muna kami bago nga po ituloy yung ginagawa nila Mama. Patatim na pato po pala ito pong inulam namin. Nagkatay daw po kasi si Tito ng pato. At nagustuhan ko nga din po yung pagkaluto nito at malalaki pa nga po yung hiwa. Dito na nga din po kumain sila Kuya at Kuya Moymoy sa terrace. At si Yumi naman po ay pinaliguan na nga po siya ni Nanay. Nako, at inaabot niya pa nga po itong kalan parang gusto niya nga po atang magluto eh. Tapos kaninang tanghali ay binihisan nga po ulit siya ni Tita dahil magsisimba nga daw po sila. May pasok nga daw po kasi si Mama niya at hindi naman daw po pwedeng mag-absent siya. Kaya si Tita at si Tito na nga lang po yung magsasama sa kanya sa simbahan. Tignan niyo naman po si Yumi mga kalabs at may pasayaw-sayaw pa nga po siyang nalalaman. Kinakantahan po kasi siya ni Ate Rica ng happy birthday at sinasabayan niya nga din po ng sayaw. At napaka-cute niya nga pong tignan mga kalabs. At pagkatapos po pala namin kumain ay tinuloy na nga din po ni Mama yung pagluluto niya. Si Mama na nga po yung nagluto ng mga handa ni Yumi. At dito na nga din po siya sa kahoy nagluto. Naubusan daw po kasi sila ng gasol eh.
At wala naman daw po silang mapagbilhan. At ayan nga, nagbabalot na nga din po si ate ng Shanghai. Ito po palang Shanghai yung pinakalas na niluto ni mama. Maganda nga daw pong magluto dito sa kahoy dahil mabilis nga lang daw pong makaluto. At nung may naprito na nga din po si mama na Shanghai ay sabi ko nga po ay patikim po ko nung isa. Kaya eto at kumuha na nga din po ako at tumikim. Giniling na karne ng baboy po pala eto pong Shanghai nila mama kaya po masarap. At habang nagluluto nga po sila mama, eto at nilalaro ko nga po muna yung mga pinsan ko. Takbo nga po kasi sila ng takbo mga kalobs. Baka po kasi madapa itong bulilit na to At wala nga po siyang kapaguran. Kaya maski kami ay nakikihabol na nga din po sa kanya. Akala po tuloy niya ay naglalaro nga din po kami. At gustong gusto niya naman din pong magpahabol. Eto nga at panay na nga din po yung sama ko sa kanya. At nung nagawi nga po kami dito sa puno ng kalamansi ay tinuturo nga po ni ate na may bunga nga daw po ito. Kaya sabi niya nga po sa akin ay maghanap nga daw po kami ng panungkit. Dahil susungkitin niya daw po kasi yung bunga ng kalamansi. Eto nga po at nakahanap na nga din po kami ng panungkit. Medyo mahaba nga din po ito at tamang-tama nga lang din po sa taas ng susungkitin namin. Si ate na nga po yung nagsungkit dahil kaya niya naman na daw po. Himala nga po at wala nga pong masyadong bunga yung kalamansi ngayon. Nung pumunta po kasi kami dito noon ay grabe nga po yung bunga niya at yung iba pa nga po ay naglalaglagan pa. At nung may napitas nga po kami, eto nga at kinakain ko na nga din po. Humingi na nga din po pala yung dalawang pinsan ko at asim na asim nga po itong si Kulot. Gusto din naman daw po niya. Kaya eto at binigyan ko na nga po siya. Maya-maya ay dumating na nga din po si tita na mama ni Yumi galing ng trabaho. Habang hinahanda nga po nila mama yung kakainin namin, ay dito na nga lang po muna kaming pumwesto habang tinutuloy na kainin yung kalamansi. Humihingi pa nga po si Yumi pero nung natikman niya na nga pong sobrang asim ay tinigilan niya na nga po. Pero etong dalawa naman ay gustong gusto pa din nga po. At nung nakapaghanda na nga din po si mama ay tinawag niya na nga din po kami para po makakain na. Pero syempre kakantahan nga po muna namin ito pong si Yumi. Hindi na nga din po nakabili si mama niya ng cake dahil hapon na nga din daw po siya nakauwi. Sayang nga po at yun pa man din po sana yung hinihintay ko. Pero okay lang po, ang mahalaga naman ay mairaos po namin eto pong kaarawan ni Yumi. Pagkatapos po pala namin kantahan si Yumi, eto at kainan na nga po. Eto nga po munang spaghetti yung una kong kinuha. Kami-kami nga lang din po yung bisita nila tita. Yung iba po kasi ay nagsiuwian na nga po kaninang tanghali pagkatapos nga po nilang kumain. Lumabas nga din po ako ng kusina dahil dito nga po ako sa labas kumain. Presko nga din po kasi dito. At pagkatapos ko po palang kumain, eto at kumuha nga lang po ako ng Coke. Ngayon na nga lang din po ulit ako makakainom ng Coke. Pagkatapos po pala namin kumain ay lumabas nga din po muna kami dito at umupo. Tignan niyo naman po si Yumi at wala nga po talaga siyang kapaguran. Kada nga po nakakarinig siya ng music ay sumasayaw-sayaw nga po siya. At pagdating nga din po pala ng gabi ay sinundo na nga din po kami ni Papa. Hindi na nga din po kasi sana kami makakauwi dahil wala na nga pong masakyan. Sabi naman po ni Papa ay susunduin niya na nga lang daw po kaming dalawa ni Mama. Dahil bukas naman daw po ng madaling araw ay ihahatid nga daw po nila tito, sila nanay, pati na nga din po sila kuya. May pasok na nga din po kasi Eto nga at pinakain na nga lang din po muna ni Mama si Papa. Pagkatapos ay nagpaalam na nga din po muna kami sa kanila lolo at lola. Uuwi na nga din po kasi kami.
Pero bago nga po kami makauwi sa bahay, eto at nag-stop over nga din po muna kami dito po sa may Franks. Nagpabili nga lang din po kasi muna ako kay Papa ng burger dahil nagutom nga po ako sa biyahe. Yun lang po mga kalobs. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Mag-iingat po kayo palagi. God bless to all. Bye-bye po.